Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin breaking news. Grabe to, nagulantang ang Senado, Kongreso, sa matinding pasabog ni Bato Escudero Timbog. Nako yan mga kababayan na ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Balitang Bayan PH, nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, lumabas ang kulay. Nako, grabe to. Sinira nyo ang Pilipinas. Nako po At ito nga mga kababayan, bigyan po natin ng komento itong mga pahayag ng mga senador. Dalawang senador mga kababayan ang pumupuna, bumabatikos ngayon kay Vice President Sara Duterte dahil po doon sa kanyang naging press conference. Naku mga kababayan. Ito, simulan po natin dito kaya ito, Senate President Chis Escudero kay Vice President Sara. Sana mas maging maingat sa mga salitang bibitawan. Ano ba tayo ngayon? Mayroon naman tayong di ba? Demokrasya pa naman tayo. Demokrasya pa naman siguro tayo, hindi pa tayo diktator, di ba? Diktador. Kasi sa bansang demokrasya, malayang magpahayag ng kanyang damdamin, no? Ang isang Pilipino, mga kababayan. Bakit ngayon, mula sa Kongreso, sa Kamara, papuntang Senado, no, pinipigilan nilang magsalita ng kanyang nararamdaman itong si Vice President Sara Duterte. Kung totoo naman, no, kasi ayan ang mahirap sa inyo no, gusto nyong kontrolin ang isang tao, ayaw magpakontrol ni Vice President Sara Duterte. Kung anong gusto niya, yun ang sasabihin niya. Yan po ang tatak Duterte, di ba? Yan po ang tatak Duterte. Hindi kayo sanay kay dating Pangulong Duterte, no? Kung ano ang nasa isip at nasa puso, yun ang sasabihin niya. Gaya ng kanyang ama, ganun din po. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, mas matindi pa sa kanya, itong si Vice President Sara Duterte. So what do you expect? Senators, no? At saka mga congressman, pipigilan nyo magsalita ng katotohanan itong si Vice President Sara Duterte, no? Bubusalan ninyo? Grabe kayo Hindi pa naman siguro tayo diktador para diktahan nyo si Vice President Sara Duterte ng kanyang mga gagawin. Or baka gusto nyo, baka feeling nyo mga diktador na kayo. Yan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero na mag-ingat sa mga bibitawang salita? Kasi ang gusto nyo lang kasi, no, itong mga nagre-react ngayon dito sa naging press conference ni Vice President Sara Duterte, no? Ang gusto nilang marinig lang, no, kay Vice President Sara Duterte, yung gusto lang talaga nilang marinig. No, ibig sabihin gusto nilang diktahan ang ating Vice President na wag batikusin, na wag magsalita laban sa presidente. Anong akala nyo kay Vice President Sara Duterte? Tauhan tulad ninyo? Hindi po. Ito pa, isa pang senador mga kababayan. Ito pa si Coco Pimentel. Nako, itong sabi parang sa kamera lang Vice President Sara Duterte needs to talk to someone. Ulitin ko. VP Duterte needs to talk to some professionals and maybe close friends, family. Ginawa pang may sakit na naman itong ating Vice Presidente. Sinasabi may sira ang pag-iisip. Ganun ba ang gustong nila? May something na ang ating Vice President? Baka kayo ang may something. Magpa-check up kayo. Baka kasi may sira na yung mga tenga ninyo, yung mata ninyo, no? Baka malabo na ang inyong mga mata. At di na kayo nakakarinig. No? Konsultahin nyo po yung inyong mga doktor. Wag si Vice President Sara Duterte kasi ang tingin namin kay Vice President Sara Duterte, mga karibin natin, nagsasabi lang naman siya ng totoo Gusto nyo magsinungaling si Vice President Sara Duterte? Sabihin, maganda.
Maganda ang pamumuno ng ating gobyerno ngayon. Walang problema. Progressive ang Pilipinas. Yun ba ang gusto nyong sabihin? Ang magsinungaling? Ang ating Vice President? Naku naman. Coco Pimentel. Ito, pakinggan po natin ha. Teka, walang sound. Ito. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap mahirap anong tawag mo doon, o hindi mo i-share. So. Mahirap daw hindi i-share. Anong ginawa ni Vice President Sara Duterte? Hindi niya ba sinare? Ha? Yung nararamdaman niya, isinishare niya po sa amin. Baka hindi sa inyo, hindi niyo po na-gets, no? Kasi hindi naman kayo apektado no? Kaming mga apektado ng ginagawa ng gobyernong ito, ang taong bayan, no? Siya po ang kausap, hindi kayo. For your information. Diba? Kailangan daw magpatingin. Grabe grabe talaga. Anong gusto nyong gawin ni Vice President Sara Duterte? Maging katulad din nyo, no? Upo-upo na lang. Walang gagawing aksyon. Ha? Eto nga no? Simula ng simula, todo na po ang paninira, todo na po ang pagbibira, ha? Sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte. Ngayong nagsalita, minsan na nga lang magsalita para lang maipagtanggol ang sarili. Mga kababayan, ayaw pang papagsalitain. Ganun ang gusto nila ipalabasin Vice President Sara Duterte, wag ka na pong magsalita kasi kailangan mo na magpatingin. Grabe. Baka kayo ang magpatingin. Bakit? Ha? Kasi kayo po ang bulag, kayo po ang bingi, no? Kayo po ang sumisira, ha? Sa ating bansa. Mamaya may papakita po ako kung bakit ko nasabing sinisira na nila ang ating bansa. Mamaya papakita natin, ha? Yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig, and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Paano yan mga kabayan? Gusto nga ni Vice President Sara, gusto niyang ipaalam sa taong bayan yung nararamdaman niya. Not to the family, kasi alam na yun ng pamilya mo di ba? Kahit hindi mo sabihin, alam na po yan ng pamilya mo na ganun talaga ang nararamdaman mo ngayon. Sino ang kailangan mas makaalam niyan bilang isang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa? Kailangan mo pong maging honest. Yun po ang nakakabilib kay Vice President Sara Duterte. Naging honest po siya sa sarili niya, sinabi niya po sa taong bayan kung anong nararamdaman niya sa mga Marcos, anong masama. Totoo naman, trinahidor sila, no? Trinahidor naman talaga Mas kasinungalingan ba sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte doon sa kanyang naging press conference? Wala. Lahat totoo. Di ba? Lahat naman totoo ng sinabi niya Ang ko lang, mga kababayan, bakit apektado kayo? Di ba? Si President Bongbong Marcos nga, wala pang estate. Kayo tuloy, di ba? Mukhang sinasakyan nyo lang yung isyong ito. Ha? O, anong masasabi nyo dyan mga kababayan? No? Ang ang naisip ko lang itong mga mambabatas natin sa Kamara, sa Senado, no? Are they still doing their job? No? Are they still working on their job description? Kasi ang description po, no, ng isang senador at kongresista, they are on legislative branch, no? They are going to make law, mga batas, magpapasa sila ng mga batas para gamitin ng mga mamamayan. Ngayon, ang nakikita po natin, nagpapasa pa ba sila ng mga batas? Or ang trabaho na lang nila ay manira sa mga Duterte? Tirahin ang mga Duterte. Di ba? Wala na po silang ginawa. Kung di ang bumira, kaliwat ka ng pagbirada dito sa mga Duterte. No? Kaliwat ka ng pang-aayuda. Ang tinatanong ko nga po, kung nagtatrabaho pa ba sila?
Dahil kung hindi na, mga kababayan, ay buwagin na lang po natin yan. Di ba? Huwag na natin pasweldohin ng mga inayutak na yan kung hindi na gumagawa ng mga batas. Ha? Kung maninira lang kayo sa mga Duterte, wag na po kayong maging senador, wag na po kayong maging kongresista, maging vloggers na lang po kayo. Oh, maging vloggers na lang po kayo kasi yan mas acceptable kasi talagang may pagka-bias po tayong mga vloggers, 'di ba? Yung PBBM vloggers, bias po sila doon. Tayo naman bias tayo dito. Oh. Ang tanong ko nga, are you still doing your job? No? Magpasa kayo ng batas, wag puro paninira. Di ba? Ito pong sinasabi kong sinisira nila ang Pilipinas, mga kababayan. Yung pinaghirapan po ni dating Pangulong Duterte, unti-unti nang nawawala. Lantaran na naman po, mga kababayan, lantaran naman po itong mga adiktos na ito. No? Walang takot, walang kinatatakutan. Ito po, panoorin po natin ito. Sa labas ka pa bumabata ko. Ganun. Picture oh. Alam mo kanina pa. Papahuli kita. Sige, bumabata ka dyan ha. Kanina pa, dudes. Kanina pa kung alam Hindi ako sa akin, Paulo. Bibigay na nga ako eh. Ayun pre, oh. Dito, bumabatak sa daan. Bibigay na nga ako eh. Ayun na to na, oh. Bumabatak sa daan oh. Mga gayat na lang, oh. Kung sino ba talaga totoo eh. Kung si Lila ba, o si ate ba, Oh. o yung putang inang yun ba, o. Yun na, oh. Grabe talaga, mga kababayan. Bagong Pilipinas na talaga. Sa panahon ni Duterte, nagtatago sila ngayon. Walang takot, harap-harapan na. So, mga honorables, no? Diyan sa Kongreso, diyan sa Kamara, diyan sa Senado, mga honorables, anong gagawin nyo? Ngayong harap-harapan na naman po. Itong mga adiktos walang kinatatakutan. Instead po, no? Instead po nasiraan niyo ang mga Duterte, instead po. Kasi ako talaga, mga kababayan, no? Based on my experience dito sa amin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang nagsipulasan, nagsitakbuhan, nagsitaguan itong mga hinayutak na ito. Pero ngayon, nandito na naman po sila, no? Kasalanan ba ni dating Pangulong Duterte na patakbuhin, na tugisin yung mga tulad nito? Kasi dito nagsisimula ang mga krimen eh. No? Pag mga high na ang mga tulad nito, they can do anything they want, mga kababayan. At alam nyo kung anong tinutukoy ko. Nandyan na po ang gumawa sila ng masama eh. Diba? Walang gagawin na mabuti ito. Kailangan naman, pagkatapos nito magpulburon, mga kababayan, pupunta ito sa school at magtuturo. Hindi po. Iba po ang pag-iisip ng mga ito. Diba? Sinira po nila yung nasimulan ni dating Pangulong Duterte. Nakakapanginayang. Why are you... Eto Senate President Coco Pimentel. Sino pa itong mga nasa kamara ng mga congressman? Why are you so silent about this? No? Why are you so silent sa mga nangyayari dito sa... Problema ba natin si Vice President Sara Duterte? Nahihiya kayo? Kasi alam ko kasi kung bakit yung tinitira si Vice President eh. Kasi baka isipin ng mga ibang bansa, di ba? Na yung Vice President natin ay may something na, di ba? Yun po kasi yung ninyo, pino-point out ninyo, na pinalalabas ninyo na may sakit sa pag-iisip, ganun ba? Si Vice President Sara Duterte? Yung bang pinalalabas ninyo? Ito. Lalo na ito, ng professional, no? Yan po ang pinalalabas nila. Sabi nga, may nakita kong comment, grabe, no? Kailangan na pala ng ngayon ng isang professional, no? Or I mean, doktor, kailangan na palang gamutin ngayon ang pagsasabi ng katotohanan. Kasi si Vice President Sara Duterte nagsasabi po yan ng katotohanan eh.
Eto nga yung administrasyon nga ito, puro kasinungalingan ang sinasabi, hindi nyo masabi-sabing mag-ingat sa mga binibitawang salita. Like for example, yung pagsasabi ni PBBM na 5,500 flood control project tapos na. May sinabi ba kayong mag-ingat sa mga salitang bibitawan? 'Di ba? Wala. Wala kayong sinabi na ganyan. No? Which is telling lies, no? Nagsisinungaling sa atin, wala kayong sinasabing mag-ingat sa mga bibitawang salita. Dito po sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na katotohanan lang. Sinasabi niyo mag-ingat. 5,500 flood control projects. Tapos na. Finact-check po ni, sino yung bagyo ngayon? Katrina? Oh? Finact-check? Ano? May sinabi ba kayong, Mr. President, please, mag-ingat po kayo sa mga salitang bibitawan. No? Kasi, napapahiya po tayo. Wala kayong sinabi. O, ano bang ibig sabihin nito? This is a purely political attacks. Yan, sorry. It is a purely, para sa akin opinion lang. Ito po ay pamumulitika. Mula sa Kongreso, Senado, pamumulitika mga kababayan ang ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Ayaw nilang papagsalitain. Kasi natatamaan po sila. Totoo kasi ang sinasabi. Well, anyway mga kababayan, eto na. Panoorin na po natin ang video ito at bigyan natin ng komento. Eto na po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, nagpahayag na po kanina, hinuhulaan natin. Sabi natin kanina, pag nag-imbestiga, tanda, yung napalitan bilang Senate President si Zubiri, di ba? Nung panahon po na nag-imbestiga si Bato tungkol po sa PIDEA leaks. Tapos, balitang-balita na mag-iimbestiga si Bato dito naman sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang una kong inisip, hindi kaya ito ang maging dahilan kung na matanggal naman si Chis Escudero, no? Kasi alam niyo naman, nakikilala na natin na yung powers that be. Di naman po lang yung taga Malacanang, no? Yung taga House of Representative po, yun po ang pinakamalalaking power, no? Kinikilala na sila talaga, sa kanila nagmumula yung pondo. Kukontrahin ba yan ni Chis Escudero? Yung So yan mga kababayan, sagutin po natin yung tanong kung kukontrahin ba ni Senate President. Yan na nga po, hindi na nga po kinontra. Diba? Na-stop na nga po yung PIDEA leaks. Sayang, nandun na po tayo sa climax na kung saan si James Kumar, diba? A-attend na sana yon. May mga picture, no, nakasama ni James Kumar itong si Senate President Escudero. Sino pa ba? Iba-iba pang politiko ang kasama. So magkakaalaman na doon. Sayang nga lang, no, dapat pag sa susunod, 'di ba? Pag pag presidente na po, iba na po ang presidente. Sana maimbitahan po itong si James Kumar, no? Diyan sa Senado at talagang pigain para mailabas kung ano ba talagang connection nila sa mga sa mga senador, 'di ba? We don't know. Baka itong si James Kumar maging Napoles 2.0. Di ba? Ayan ay opinion lang natin mga kababayan. At eto na nga, no, dahil po diyan sa ginawa ni Senate President Escudero dito pagbibigay babala, no, kay Vice President Sara Duterte na mag-ingat sa mga bibitawang salita. Ay lumabas na nga ang kulay nito. But before then, mga kababayan, alam na po natin kung ano talaga ang kulay nitong Senator Chis Escudero. Dahil sa pagiging waiter niya doon sa Malacanang, di ba? At saka in-invite niya pa sa kanyang birthday si Madam, di ba? Nakita po natin 'yon. So, we know very well this Chis Escudero na talagang kaalyado po talaga ito na mga Marcos. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para tisalan po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.